Pahinga nga muna tayo sa karne. Ngayong araw nga ay mag-iisda naman tayo pero alam mo ba na napakasarap pala ng ganitong recipe sa isda. At sa sobrang sarap na nito nako, sira na naman ang diet ninyo. Dahil talaga namang napakasarap din itong ipares sa kanin. Bali ngayong araw nga ay magluluto po tayo ng fish steak. Bali, ang una ko nga pong ginagawa kapag nagluluto po ako ng ganitong recipe sa isda ay akin po muna yung ipiniprito. Yung prito na talaga namang malutong. At kung hindi nyo pa nga po ito nasusubukan sa isda, aba ay subukan nyo na rin dahil nako, sigurado ako na isa na naman ito sa magiging paborito ninyo. Nako, promise po yan dahil hindi lamang po ito masarap na recipe para sa karneng baboy at karneng baka. Talaga namang napakasarap din po dito sa isda. Pagkatapos ko nga po maprito yung aking mga isda ay akin po yung binawasan ng konting mantika. Tapos, bahagya ko pong pinrito dito or ginisa yung ating sibuyas. At nung bahagya na nga po nagisa, ito po yung aking hahanguin dahil ito po ay pinakang toppings lamang natin mamaya. After ko nga pong bahagyang maprito yung sibuyas, ay dito na rin po ako magigisa ng bawang. Halu-haluin at after po niyan, ay dito na po natin ilalagay yung ating iba pang mga sangkap. Naglagay po ako dyan ng toyo, oyster sauce, liquid seasoning, at saka kalamansi. Bali yung ating po kompletong sangkap ay ilalagay ko na lamang po sa bandang dulo nitong ating video. Bali nasa 5 piraso po ng kalamansi yung hinilagay ko dito. Pero pwede nyo po yung i-adjust, depende po sa laki at liit ng kalamansi na gagamitin ninyo. Tikman nyo na lamang. So ayan, hinalu-halu ko po at naglagay rin po ako dito ng paminta. Actually guys, lahat naman po ng sangkap na inilagay ko dito ay pwede nyo po yung i-adjust. Depende po sa inyong panlasa. So naglagay rin po ako dyan ng 3/4 cup na dami ng tubig. Halu-haluin at hintayin po natin itong kumulo para naman mag-combine mabuti yung ating mga pampalasa. At isa-isa ko na po inilagay dito yung ating pinritong isda. So ayan, ito po ihahayaan lamang po nating makakulo para naman po masip-sip ng ating isda yung ating mga pampalasa. At kung umabot na nga po hanggang dito sa part ng ating video ay pakipusuan nyo na po itong ating fish text. So ayan, inilagay ko na nga po dito yung aking bahagya kaninang ginisa na sibuyas. At naglagay rin po ako dito ng spring onion. Yan naman po ay optional na lang. Bali ito po ay hahayaan ko ba po makakulo sa katamtamang lakas na lamang po ng apoy para manood po ang lasa dito sa ating isda. Pero mga sa loob ng 1 hanggang 2 minuto na lang po. At yan po ay pwede nyo na pong hanguin. At kung ito nga pong recipe na ito ay hindi nyo pa po nasusubukan sa isda, naku ay subukan nyo na po dahil sigurado ako na magugustuhan nyo po yung ganitong recipe. Dahil talaga namang napakasarap po nitong ipares lalo na nga sa mainit-init pang kanin. So sana nagustuhan nyo po yung ating recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy!